Ay, pamilyar ba kayo sa mga kasabihan? Tulad ng kasabihang pagkahaba-haba man daw ng prosesyon ay sa barangay Hinebra pa rin ang tuloy. Pagkatapos ng mahabang paghihintay at maraming pag-uurong sulong, sa bakuran din pala ng mga mag-aalak, tatalon. Nadesisyonan na po, lumundag na papuntang Hinebra si Maverick Ahanmisi. Mahirap talagang tanggihan ang kaway ng pagmamahal ni Al Francis Chua. Pag-uusapan natin yan at maraming iba pa, kaya huwag kayong bibitiw. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po iyan sa aming mga vlogger. Maraming salamat po. Habang nagaganap po ang PBA Rookie Draft proceedings kahapon ay lumabas na ang report na formal nang pumirma ng kontrata sa Barangay Hinebra itong kontrobersyal na player na si Maverick Ahanmisi. Kinumpirma ito ni Hinebra coach Tim Cone at sinabing excited na siya na ngayon ay kabilang na si Maverick Ahanmisi sa tropa ng mga mag-aalak. Hindi na raw siya makapaghintay na makitang kasama ni na Stanley Pringle at Scottie Thompson na sabay-sabay na nasa floor ang bagong player nila. Magiging napakalaking offensive threat nito para sa mga kalaban ng Barangay Hinebra. Sang-ayon po sa source, early part pa lang ng buwang ito ay committed na sa SMC ang American-born Phil-Nigerian, ngunit hindi pa di umano na pagdidesisyonan ng management kung kaninong team nila ito ibibigay, SMB, Magnolia o Hinebra. Loaded ang guard position ng Magnolia at ang SMB. Kaya noon pa'y marami na ang nagsasabing sa Hinebra ito dadalhin. Pero ayaw nating gawin ng vlog content base lang sa mga hula-hula o espekulasyon. Ngunit ngayon na may lumabas ng kumpirmasyon kaya pwede na nating talakayin. Isa pang dahilan na sa Hinebra ito dinala ni Boss Al Francis Chua ay dahil sa mga obvious na dahilan. Una, hindi lang basta injury ang tumama kay L.A. Tenorio. Ang kanyang kalaban ay si Big C, cancer sa colon. Thankful po tayo at maigi na ang lagay ni Teniente pagkatapos sumailalim sa operasyon at sa chemotherapy. Balita natin ay natapos na ng PBA Ironman ang 12 session ng kanyang chemo. Sa kabila nito, wala pa ring katiyakan kung makapaglalaro na ba siya sa darating na Commissioner's Cup. Although nakikita natin siya nakatulong sa coaching duty sa Gilas, hindi ibig sabihin ay ready na siya sa full contact 5-on-5. Kaya isa yon sa mga kinonsider upang dalhin sa Hinebra si Maverick. At injured din si Jeremiah Gray. Nawala na ng katandem si Jamie Malonzo at tinatawag talaga ng pangangailangan ng isang tulad ni Ahanmisi na isang combo guard. Sang-ayon din sa reliable source, pumirma ng 3-year max contract ang dating Converge player. Unrestricted free agent po si Ahanmisi, him being a member of 2015 draft class. Although maraming Hinebra fans ang may ayaw sa 32 years old combo guard, hindi maitatanggi malaki ang maitutulong niya sa kampanya ng Gin Kings ang almost 20 points na average niya sa nakaraang Governor's Cup. Samahan niyo pa yan ng 6.58 rebound, 3 assists at 1.17 steals per game. Kaya nga ayaw sana siyang pakawala ng Converge. Nagdemand daw ng 800,000 a month si Ahanmisi sa dati niyang mother team at nang pumayag ang Converge, umatras ang combo guard at humirit daw ng 900,000 a month. Kaya sumuko ang Converge. Maliwanag na sa kanila na gusto na talaga nitong umalis sa kanilang bakuran. Hindi naman po natin masisisi ang mga players. Hindi sila kontento na makapaglaro lang. Gusto rin naman nilang maging champion. At sa dalawang bakuran lang, sa MVP o kaya sa SMC, dyan ang madaling makakuha ng championship ring. 3-year max contract ang pinirmahan ni Maverick sa kupunan ng Barangay Hinebra. Ibinigay ba ng team management ang demand niya sa Converge na 900,000 a month na salary? Hindi natin alam. Malamang hindi. 420,000 a month ang PBA salary cap para sa mga veteran player. Yan ang legal. Yan ang inaalaw ng liga. Pero syempre, may mga bonuses. Dati ring player at coach si Al Francis Chua kaya super galing daw ito sa pag-aalaga ng mga manlalaro ng SMC. Pero real talk lang tayo. May pagkamayabang talaga itong si Maverick Ahanmisi. Mayroon siyang mga sinasabing mapakla sa panlasa
ng mga Ginebra fans. Would play for Ginebra. I have no problem playing for them. But kung may choice ako, mas gusto ko kalaban sila. You know why? Because they have the biggest fan base. And alam ko naman, sikat sila and you know, it's fun to play for Ginebra because everybody's rooting for you. But iba talaga yung feeling when you beat a team like that. Imagine the whole arena is full of Ginebra fans stacked against you and you guys still come out with the win. Iba talaga yung feeling. So if I... At heto nga po, matapos niyang sabihing mas gusto niyang kalaban ng Ginebra kung mayroon lang siyang pamimilian, ngayon ay bakit nasa Ginebra na siya? Obviously ay mayroon siyang choice. Naghihintay din sa kanya ang Talk and Text na isang team na malakas din. Alalahanin nyo, ang Talk and Text ang nag-champion sa katatapos na Governors Cup. Pero ang sabi nga po, may mga tao lang na sadyang madaldal. Baka hindi nila alam na nagiging mayabang na sila sa paningin ng kanilang kapwa. Anyway, ngayong nasa Ginebra na si Maverick Ahanmisi, siguro'y matatanggal na ang kanyang kayabangan. Tulad ni Jared Dellinger na noon ay hate na hate din ng mga Ginebra fans. Pero kalaunan ay natanggap din siya ng tagahanga ng mga mag-aala. Dahil bilang isa ring basketball fan, alam kong madaling makagaanan ng loob ang isang player na nakatutulong ng malaki sa team na paborito mo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Ruben Dulor, Josie Casilaw, Erica Vallinosa, Rosano Basa, Joseph Arumin, Resi Baroga, Marley Castillo, Jun Gregorio, at si Jonard Cayton. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.